Nang makaalis na si Tina, dinala na ni Annabel sa kusina ang pinagkapehan nila. Dahil hindi naman siya sanay na nag-iiwan ng mga hagasin sa lababo, hinugasan na niya ang mga ito. Patapos na siya nang marinig na may naglalakad at nang lumingon siya sa may pintuan nakita niya si Dino. "Anong ginagawa mo?" Nagtatakang tanong ni Dino. "Naghuhugas, nagbabayad ako ng tao para siya ang gumawa niyan." "Well, in a way, binabayaran mo din naman ako. Wala ako sa mood para sa mga pamimilosopo mo, Annabel." Hindi pinansin ni Annabel ang sinabi ni Dino. "Gusto mo ng kape?" tanong niya. "Please use a honey." Pagkasabi nito ay lumabas na si Dino. Tinuyo ni Annabel ang kanyang mga kamay at sumunod kay Dino sa library. "This evening?" tanong ni Annabel. "No, kung okay lang, pwede bang samahan mo muna ako kahit sandali lang?" "Bakit? Nag-dinner ako kasama si Patricia." Hinintay ni Dino ang reaksyon ni Annabel. Surprised, tanong ni Dino sa hindi niya pagre-react. "No, alam ko naman. Bakit? Pinapaespyahan mo ba ako?" Siyempre, tumingin si Dino kay Annabel at tumawa. "Come on, tek mo na akong mapaniwala. Pero hindi ikaw ang tipo na gagawa ng ganun, hindi ba?" Hindi ulit pinansin ni Annabel ang tanong ni Dino. He just stared silently at the ceiling while Annabel is waiting for him to tell her what was worrying him. Naalala pa ni Annabel noong executive assistant pa siya ni Dino, palagi siyang tinatanong nito ng kanyang opinion kahit hindi naman niya sinusunod. Pero ibang usapan na ngayon dahil si Patricia na ang issue, maaring maging bias siya sa pagbibigay ng opinion. "Gusto ni Patricia na kunin akong lawyer," sabi ni Dino. "Hindi pa ba?" "No. I used to handle her father's case but now she wants me to handle after hers." "Eh di may excuse ka na para makita siya. Nagpakasal ako sa'yo para hindi mo na siya makita." Napakasimple lang naman ang sagot, "Eh di tanggihan mo." "Pero kung tatanggi ako, she will see it as a sign of weakness." "Bakit Dino, takot ka bang aminin na baka bumigay ka?" "Will you please stop mocking me?" Malakas na sagot ni Dino at tumayo. Unfortunately, tumayo din siya kaya nagkabungguan sila. Nahawakan ni Dino si Annabel sa baywang para hindi matumba habang nakahawak naman si Annabel sa balikat ni Dino. "Akala ko maiintindihan mo ako, instead of criticizing me. Karapat-dapat kang punahin, nagseset ka ng napakataas na standard and you turn against people because they can't follow them. Sa palagay ko naman there is a right and wrong way to behave. I have always made a point of doing my best and yet you married your love rebound." Putol ni Annabel sa sasabihin ni Dino, "And it was not so shocking, hindi ba?" Ito ay hindi nakakagulat sa lahat. Umamin si Dino. "In fact it was the most sensible thing I ever did in my entire life." Nilibat ni Dino ang tingin niya sa mukha ni Annabel. Parang may pagsisisi sa mukha ni Dino. "You have a way of making me feel so selfish. Are you trying to tell me na hindi ka perpekto?" "Yes," mahinang tugon ni Dino. Hinila niya si Annabel palapit sa kanya and began to kiss her. Naamoy ni Annabel ang alak sa hininga ni Dino at mabangong amoy ng pambabaeng perfume na maaring kay Patricia. Sinubukan niyang kumawala sa pagkakayakap ni Daiko but he refused to release her. Mas lalo pang naging determinado ito. The force of his lips made her lips apart. Hindi na kayang kontrolin ni Annabel ang sarili niya at unti-unting nawawala ang kanyang depensa. Every part of her longed for his touch and her body trembled. Kaya automatikong pumulupot sa batok ni Dino ang mga braso niya. Yet her mind still refused to surrender, at walang ibang pumasok sa isip niya kundi si Patricia, ang babaeng kasama ni Dino kanina lang. "Dino, tama na, bitawan mo ako." Nagpumiglas si Annabel sa pagkakayakap ni Dino kaya binitawan siya nito at lumayo siya ng bahagya. "God," galit na sambit ni Dino, "palagi na lang akong hindi tumutupad sa sinabi ko. But I cannot apologize this time, I will not say sorry for kissing you." "Bakit ka naman magsosorry?" Matigas na tanong ni Annabel. "Lagi na lang ako ang binubueltahan mo pag naa-upset ka kay Patricia." Parang tinakasan ng kulay ang mukha ni Dino, at naisip ni Annabel na sana pwede pa niyang bawiin ang binitawan niyang salita. "I'm sorry if you feel that way about me." Halos pabulong na sagot ni Dino. "I kissed you because you're beautiful and I wanted you, but I can assure you that Patricia has nothing to do with it. Marahil, ikaw ang dapat magbago. Stop provoking me and please stop acting like a mother figure."
Mother figure, gulat na tanong ni Annabelle. Well, you are always telling me what to do at kung ano ang maling nagawa ko. Not anymore, sagot ni Annabelle. Simula ngayon wala ka nang maririnig sa akin. I will let you make your own mistakes. Pupusta ako na hindi yan mangyayari, sarcastic na sagot ni Dino. You will always try to save me from myself. Hindi sa sarili mo, kundi sa mga tulad ni Patricia. Plural talaga, oo. Dahil ikaw ang tipo ng lalaki na mahuhulog agad sa ganang klase ng babae. Talaga lang, I wonder why, dahil ayaw ni Patricia ng two-way relationship, they would always make demands. Ang gusto lang nila ay bed scene at career, and you have much of both. Nasaktan si Dino sa sinabi niya, but I don't have the ability to give both, sagot ni Dino. Napakababa naman ang tingin mo sa akin, salamat ha. Galit na umalis si Dino, malakas niyang isinara ang pinto, naiwan si Annabelle na nakatitig lang sa pintong isinara ng asawa, pinagsisihan niya na hindi na naman niya nakontrol ang temper niya. Tanggap ko na nga na pinakasalan lang niya ako to save his face at napilitan lang dahil dito sa magiging anak namin, pero asawa niya pa rin ako, wala ba akong karapatang magalit, bakit kailangan pa din niyang magpadala sa mga sinasabi ni Patricia? Galit siya kay Dino for being so weak with Patricia, but equally angry with herself for still caring. Walang plano na mag-apologize si Annabelle kay Dino, dahil para sa kanya ay walang mali sa ginawa o sinabi niya, pero hindi pa din siya nakatulog ng maayos dahil sa nangyari kagabi. Bumangon na siya ng 5 in the morning at nagsuot lang ng robe. Pumunta siya ng kitchen kahit hindi pa man lang nakakapag-refresh para kumuha ng coffee at dinala niya ito sa dining table. Umikot ang tingin niya sa kabuuan ng dining room, sa isip niya maganda lang ang dining room nila sa gabi dahil sa mga kurtina kasi pag nailawan ay nag-glow ito. Pero pag daytime mukhang madilim ang color ng dining room kaya mabilis siyang lumabas at dumiretso sa napakalawak na garden, nakatayo lang siya doon at pinagmamasdan ang mga bulaklak nang marinig niya ang hakbang ni Dino sa likuran niya. Alam niyang si Dino yun kahit hindi niya tingnan. Hindi ka din ba nakatulog Annabelle? Ang kanyang haggard na mukha ay ebidensya na siya rin ay nagkaroon ng hindi mapakali na gabi. Maagap talaga akong magising pag summer, sagot ni Annabelle, unwilling to admit na konting oras lang siya nakatulog. Kung gusto mong mag-breakfast mag-isa, sa kwarto na lang ako magkakape. Not at all, I like to have my breakfast with you. Tiningnan ni Dino si Annabelle na noon ay nakarob lang at hindi pa man lamang nakakapagsuklay ng buhok. Gusto sana kitang pintahan, mahinang komento ni Dino. Hindi ko alam na nagpipinta ka pala, bago lang ako. Ngumiti si Annabelle, parang hindi ko naman ma-imagine na amateur ka sa ibang bagay. At hindi din ako makapaniwala na mas bilib ka pa sa ability ko than myself, that's something. Bago pa makasagot si Annabelle, nilagay ni Dino ang daliri niya sa lobby ni Annabelle, pwede bang huwag muna tayong mag-asaran ngayon? O kahit man lang hanggang tanghali each day? Hindi naman kita inaasar totoo lahat ang mga sinasabi ko. Bumalik na sila sa dining room, muling lumingon si Annabelle sa garden. Sana laging maganda ang panahon para makapag-breakfast sa garden, komento ni Annabelle, ang dilim kasi dito sa umaga. May maliit na room dyan sa gilid, sagot ni Dino, you can make that as a breakfast room if you want. Ginagawa ko lang naman yung storage. Pwede ko bang makita? Tumingin si Annabelle sa sinasabing lugar ni Dino pero wala naman siyang makitang pinto. Saan ba yung sinasabi mo? Sa likod mo, itinuro ni Dino, kapareho kasi ng wall cover ang lock, diinan mo lang yung button. Secret room? Tanong ni Annabelle, mabilis siyang lumapit sa pader. Wow, hinawakan niya ang wall at kinapa ang button na sinasabi ni Dino. Sa right side mo, sabi ni Dino at dam ako ang kamay ni Annabelle sa gawing kanan ng pader. Taas ng konti, Annabelle. Itinaas niya ng bahagya ang kamay at sinubukan muli ni Annabelle kapain ang button, nahawakan niya ang button at pinindot ito pero hindi naman nagbukas. Press harder Annabelle, utos ni Dino kay Annabelle at diniinan niyang mabuti ang button, narinig niya na nag-click at bumukas ang malapad na pinto. Tumambad sa kanya ang isang kwarto about 7 square meter ang laki. May mga librong nakatambak sa sahig, nakita niya ang bintana kung saan ay matatanaw ang garden. Magandang breakfast room ito, excited na sabi ni Annabelle. Well, you can consider that as yours. Nagsimula ng kumain si Dino habang minamasdan si Annabelle sa kabilang kwarto,
Ikaw ang bahala kung ano ang gusto mong gawin dyan. Talaga, narinig mo naman ang sinabi ko, basta ba huwag mo na akong tatanungin ng mga details sa pag-aayos niyan. Excited na talaga si Annabel, bumalik siya sa dining table at umupo sa harap ni Dino, nakakagulat naman na wala kang masyadong interest sa sarili mong pamamahay. Well, I used to be so interested noon pero ngayon, hindi itinuloy ni Dino ang sasabihin na mula ang pisngi niya. Okay lang, naiintindihan ko naman, sagot ni Annabel. Alam ko naman na ang pagtira ko dito ay malaki ang pagkakaiba kung si Patricia sana ang kasama mo. I'm sorry, I have no intention to offend you. It's alright, totoo naman eh. Hindi sumagot si Dino pero alam ni Roxanne na si Patricia pa rin ang nasa isip niya. Mababakas mo ang lungkot sa mga mata ni Dino. Hayes, kung may magagawa lang ako para mapasaya ka, bulong ni Annabel. May sinasabi ka ba? Tanong ni Dino. Ha? Sabi ko excited na ako para ayusin yung breakfast room. Oo, yun, mabilis na sagot ni Annabel. Pagagandahin ko yun. I will make it bright and cozy. Siguro after doing it you would gusto ng pusa o ibon sa silid na yun kasama mo. I love dogs, pagtatama ni Annabel. Naghihintay si Annabel na sabihin ni Dino na pwede naman siyang bumili ng aso kung gusto niya. Pero na-disappoint siya nang tumayo na si Dino. Baka nga pala gabihin ako ng uwi mamaya, Annabel. I was about to tell you last night but it slipped my mind. Na-picture agad ni Annabel na si Patricia ang kasama ni Dino. Tahimik niyang pinagmasdan ng asawa habang palabas ng dining room. Nang makarating ito sa pinto ay muling humarap si Dino kay Annabel. Hindi ako makikipag-dinner kay Patricia kung yan ang iniisip mo. May kasama akong Japanese client from Hokkaido. He wants to talk to me privately. Kung hindi ay niyaya ko siyang pumunta dito at magpakilala. Hindi nagpahalata si Annabel na natuwa siya because he bothered to explain. Okay lang, baka manood ako ng concert ni Regine Velasquez. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa music, marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Kung gayon, kailangan kong magsimulang mag-aral. Para malaman kung ano, para maging mabuting asawa, tanong ni Annabel. Bamantong hininga si Dino. Look, I know I have said this before, I knew that when I asked you to marry me, hindi magiging madali para sa ating dalawa, pero alam ko na pareho kaming mature at open-minded at kung susubukan naming gawin ito, sigurado akong magtatagumpay kami, pero dapat joint effort tayo. Sinusubukan ko naman, Dino. Are you saying that I'm not? Hindi ako nagsasalita para sa iyo. Hindi na naman kailangan, mahinang sagot ni Daiko. I can see it on your face. Pagkaalis ni Dino, bumalik si Annabel sa breakfast room project niya. Madami ng ideas ang tumatakbo sa kanyang isip. Una, gusto niyang lang yan ang pinto leading to the garden and she would make the room look like an extension of it. Dapat palitan ng wall paint, tsaka maganda din ditong magkaroon ng halaman. Ang flooring siguro dapat light color lang ang tiles, bagong table and chairs at dapat bagay ang tablecloth, dapat warm and colorful. Excited na si Annabel pero kailangan niya munang maghanap ng pwedeng mag-renovate ng breakfast room. Pagkatapos mag-shower, nagsimula na si Annabel magtawag ng contractor, nakahanap naman siya agad at pumayag na mag-ocular inspection, matapos malaman ang detalye ng gagawin ay nagkasundo sila sa presyo. Bukas na lang po ako magsisimula kasi alanganin na, baka po matapos ito sa loob ng 1 linggo basta walang magiging aberya sa mga materyales, paliwanag nito kay Annabel. Mas lalo siyang natuwa dahil hindi niya inaasahan na mas mabilis palang matatapos ang pag-renovate ng breakfast room, kaya naman ang hapon ding yun ay bumili na siya ng mga furnitures na gusto niya. Hindi na siya nahirapan bumili ng ibang gamit dahil may mga kurtina na ding available sa shop. Gumagawa rin po kami ng mga tablecloths, sabi ng may-ari ng shop, baka po gusto ninyong i-match natin sa curtains, suhestyon pa nito. Talaga po, sige, excited na sagot ni Annabel, umalis na siya agad ng shop matapos niyang mabili ang mga kailangan niya at nagmadali nang umuwi, hindi niya alintana ang traffic dahil sa excitement. Napansin ni Annabel ang mga roses sa garden, they are already blooming, just like women ready for love. Hala, anong sinasabi mo dyan, Annabel? Nakakaloka ka. Napapangiti siyang ng mag-isa. She realized that marriage is changing her more than what she expected.
at hindi siya makapaniwala na sobrang ino-occupy ni Dino ang atensyon niya. Naisip ni Annabel na pagkatapos ng breakfast room project niya, wala na naman siyang pagkakaabalahan, ayaw naman ni Dino na bumalik siya sa opisina, at ayaw din ni Deco na mag-aral siya dahil sa kanyang kondisyon, kaya kailangan niyang mag-try ng ibang field, siguro interior decorating, mukhang interesting. Ang unang napansin ni Annabel pagpasok niya ng hallway ay ang isang basket na nasa floor. Kumunat ang noo niya, at nang palapit na siya para tingnan ang laman ng basket, tumunog ito ng malakas. Nagulat si Annabel kaya napatalon siya palayo sa basket, tapos may narinig siyang mahinang tahol at sumilip ang isang maliit na Shih Tzu mula sa basket na may color combinations na black, brown at white. Dumating po yan kaninang tanghali ma'am, sabi ni Manong Teban kay Annabel habang pumapasok ng hallway, may kasama po yang note, pinatong ko po sa lamesa. Kinuha ni Annabel ang envelope at inilabas ang card, handwriting ni Dino ang nakasulat sa message. While you are training this side puppy to be comfortable with her new home and companion, I hope you will start learning to do the same. Nakangiti si Annabel habang nilalagay sa kanyang bulsa ang card, inangat niya ang cover ng basket, nakatitig sa kanya ang isang maliit na aso na may malaki at dark brown na mga mata. Ah, ang cute mo naman, malakas na sabi ni Annabel, binuhat na niya ito at dinala sa kanyang mga braso, makapal ang balahibo ng aso, nakakatuwang tingnan ang kanyang buntot na gumagalaw, ang ganda ng kulay mo. Mukha po siyang prinsesa. May nakasulat po yata sa loob ng basket, baka pangalan niya. Mabilis na dinampot ni Manong Teban ang papel at binigay kay Annabel. Meron nga pong nakasulat na pangalan pero ang hirap naman ay pronounce, pero sa tingin ko meron ka ng pangalan para sa kanya. Ako po, nagtatakang tanong ni Manong Teban, sabi niyo kasi kanina mukha siyang prinsesa, kaya Pepper na lang ang ipapangalan natin sa kanya. Natuwa si Manong Teban sa sinabi ni Annabel. Pumunta ito sa kusina at sinabi sa kanyang asawa. Samantalang si Annabel habang yapos pa rin ang munting aso, ay pumunta naman sa drawing room. Kahit hindi nagsasalita ang hawak niyang aso, kinausap ito ni Annabel habang nasa drawing room sila. Kailangan kitang bilihan ng pagkain mo, Pepper, siguro maggatas ka muna ngayong gabi para hindi ka magutom. Now I know kung bakit hindi man lang nag-react si Daiko kanina nung sinabi ko na mahilig ako sa mga aso, he had obviously decided to get me a puppy, napaka-thoughtful naman niya, nakaka-touched, hay naku Dino, maraming bagay pa ang dapat kong kilalanin at alamin sa'yo. Muli niyang niyapos si Pepper, tulungan mo akong kilalanin pa ng mabuti si Dino ha, Pepper, sumiksik naman lalo sa kanya ang bagong kaibigan at pagkakaabalahan. Natapos ang breakfast room sa loob lang ng isang linggo, nagawa ni Annabel na isikreto kay Dino ang pagpapagawa dito, dahil sinigurado niya na dadating at aalis ang karpintero habang wala ang asawa niya sa mansyon, para hindi ito makahalata na may gumagawa sa kwarto na pinaubaya nito sa kanya. Kinabukasan, dahil pwede nang gamitin ang breakfast room, inagan ni Annabel ang gising para masigurado na maayos ang paghahanda ni Manong Teban at Manang Iska. Sinigurado ni Annabel na very light ang color ng mga furnitures na nagmatch ang wall paint sa flooring, French windows at sa mga accessories na nakalagay sa buong paligid ng breakfast room. Masayang pinagmasdan ni Annabel ang kabuuan ng bagong breakfast room. Ang ganda, sana magustuhan din ito ni Dino, bulong ni Annabel. Nakakadalawang tasa na ng kape si Annabel nang maramdaman niya na pumasok ng dining room si Dino. Napatigil ito sa paghakbang nang makita niya na walang nakahain sa dining table, napansin niya na nakabukas ang pinto ng storage room kaya pumunta siya roon. Wow, manghang sabi ni Dino, paano mo ito ginawa, Annabel? Wow, eto ang breakfast room, you have coordinated everything just perfectly, ngumiti siya kay Annabel, it's like a beautiful picture in a frame. Ang agap ng mga compliments mukhang maganda ang mood mo ngayon. Ano namang nakakapagtaka dun, talaga namang ganito na ako nung assistant pa kita. Bahagyang tumaas ang kilay ni Annabel, well, maybe you're a better boss than a husband. Napatawa si Dino, pero na-realize niya agad na tama naman ang sinabi ni Annabel, and he had taken it seriously. Mas madaling i-maintain ang isang business relationship than a personal one, Annabel, though I must say,
pakiramdam ko malapit nang maubos ang pasensya ko kay Tina, napaka-sensitive, mapagsabihan mo lang ng konti umiiyak na. Siguro kailangan mo lang ayusin ang pagsasabi sa kanya, sagot ni Annabel, ang sanggit mo kasi kaya siguro natatakot sa'yo. Bakit hindi ka naman natakot dati? Itinaas ni Annabel ang balikat niya. Sige, kung hindi ka satisfied kay Tina, tutulungan kitang maghanap ng iba. Saglit na nag-isip si Dino at inakala ni Annabel na papayag na ito. Pero umiling si Dino, "You're my wife, Annabel, ayoko nang may iba ka pang gagawin, I want you to concentrate on your role as my wife." Lumapit si Dino sa side table kung saan nakalagay ang bacon at hotdog, naglagay siya sa kanyang plato at bago umupo sa breakfast table ay hinayla niya ang upuan paarap sa garden. Mas maganda nga dito mag-breakfast kaysa sa dining room. Komento ni Dino, "Feeling ko nasa probinsya ako." Wala ka bang property sa probinsya? Bakit hindi ka bumili? Maganda ding investment at pag medyo nagsawa ka sa buhay dito sa city magandang place yun to unwind, hindi mo na kailangang umalis ng bansa, suhestyon ni Annabel. Noon kasing nag-iisa lang ako, this place is just enough for me, pero naisip ko ngayon na pwede na akong bumili, tayo, perhaps you would like to start scouting around. Ano ka ba? Huwag kang bibili ng kahit anong bagay just because I suggested it, mabilis na sagot ni Annabel. You know me better than that, Annabel. Alam mo naman na hindi ako gagawa ng isang bagay unless I want it. I think we should acquire a second house, yung mas malaki pa dito. Batid ni Annabel na ang iniisip ni Dino ay ang future at ang pamilya na gusto nito, ang mga magiging anak nila. Hindi niya napigilan ang mag-blush, awkward. To hide her embarrassment, nilapitan ni Annabel si Pepper, binuhat ito at nilagay sa kanyang lap. Saang probinsya mo ba gusto bumili ng property? Tanong ni Annabel habang hinahagod ang likod ni Pepper. Doon sa hindi naman kalayuan dito sa atin, mga 1 to 2 hour drive lang, gusto ko din sana na kahit farm basta mapupuntahan ng kahit anong sasakyan. Sa Tagaytay or Baguio siguro, pero for sure mahal ang mga properties dun. Why don't you consider Bulacan? I work hard in order to afford expensive things, sagot ni Dino, at nagsabi siya ng price range ng hahanapin nilang property na ikinagulat naman ni Annabel, just because Patricia did not find me as rich as someone who would give her fame, hindi naman ibig sabihin noon ay pulubi ako. Oo naman, sabi ko nga barya lang yun sa'yo, sige mag-start na ako ngayon maghanap ng mga real estate brokers, nahihiyang sagot ni Annabel. Pero huwag ka mag-expect na magagawa ko agad, yun kagaya nitong breakfast room natin ha. Of course, just take your time my dear, it might be so interesting for you to find a second house for us. I'm sure you would also love to furnish it. To keep me busy hanggang sa magkaroon ng babies ang bahay mo, mahinang sagot ni Annabel. Naglapat ang mga lobby ni Dino sa sinabi ni Annabel, nangako ako sa iyo na kinakancel ko na ang agreement natin. But this I tell you, we will never have a chance to be happy if you will always be so defensive. Alam ko, bamantong hininga si Annabel, pero naisip mo ba na kung halimbawang normal ang marriage natin, halimbawa lang, I might not be able to have children. Maaaring ako din naman, di ba? Mahinang sagot ni Dino, pero kung magkaganon man, we can adopt. Naisip mo pa talaga yun, bahagi ito ng aking pagsasanay. Tumingin si Dino sa wristwatch niya. I need to go. Loaded ang schedule ko kaya busy ang araw ko. I'm afraid I will have my dinner outside again. Okay, pang-apat mo na yan for 2 weeks, sagot ni Annabel. Alam ko, at sorry talaga, nag-promise pa naman ako na hindi na ako magdi-dinner sa labas unless urgent. I feel guilty for leaving you alone. Nagsisimula na nga ako mag-isip na sinasadya mo. Tumayo si Dink, lumapit kay Annabel at hinawakan ang baba niya. I like being with you Annabel, hindi mo lang alam, kaya lang may mga kliyente na sa gabi lang ang time to see me. Kaya kailangan ko silang pagbigyan, pero simula ngayon, I won't do it, kahit pa mawalan ako ng kliyente. Don't lose any clients on my behalf, sagot ni Annabel. I'm sorry, kung ano-ano ang nasasabi ko, just don't mind me. No, it's alright. I am actually glad you mentioned it. Mula sa baba ni Annabel, bumaba ang kamay ni Dino sa kanyang balikat. Please treat me like a real husband Annabel. Yun ang gusto ko. Pagkasabi nito,
Mabilis na dumako ang lobby ni Dino sa makinis na pisngi ni Annabelle. "Your scent is so sweet," bulong ni Dino. Lumayo ito ng bahagya kay Annabelle at pinagmasdan ang maamong mukha nito. Hindi na niya inintay na magsalita ang asawa at lumabas na ng breakfast room. Ramdam pa ni Annabelle sa pisngi niya ang paglapat ng lobby ni Dino kahit kanina pa ito nakaalis. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Naisip niya na ang pakikisama niya kay Dino ay parang nakaupo siya sa isang siso, minsan nasa taas tapos biglang bababa. Isa lang ang sigurado niya, hindi siya makakaalis. "I'm his wife and very much committed to him." Pero anong mangyayari after 5 years pag nakuha na ni Patricia ang kasikatan at pwede na siyang magpakasal? Gusto pa din ba niya si Dino? Pero ang mas importanteng katanungan, gusto pa din kaya siya ni Dino? Sabi naman niya hindi na yun mangyayari, kaya nga kahit hindi kami nagmamahalan ay pinakasalan niya ako. Pero paano kung mag-iba na ang nararamdaman ni Dino pag dumating na yung time na yun? Hayes, nakakapraning.